Ying Jerry Dos por Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 2 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, May 20, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 100 senior citizens bibigyan ng trabaho ng QC government sa tulong ng isang pribadong kumpanya. Murang sapatos sa mga estudyante mabibili sa binoksang Balik Eskwela, Shoe Bazaar ng Marikina LGU. Impeachment trial ni VP Sara tuloy kahit na ito'y hindi dumalo. Sasakyan ni Robin Padilla ginamit sa pagtakas ni Senator Bato sa Senado. Chinese national na aresto sa mga peking dokumento hindi konektado sa Manila City Government. At 2 opisyal ng DPWH sibak dahil sa kapabayaan kasunod ng road accident sa Benguet. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Sa detalye ng ating mga balita, sa ating good news. Abay, good news nga ito sa ating mga senior citizen. Nagbukas daw po ang Quezon City Government ng employment opportunities para sa may 100 senior citizen sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan ng isang pribadong sektor. Kasunod ito ng paglagda ng kasunduan ng QC LGU sa Golden Arches Development Corporation. Sa Macdo. Macdo nga Macdo. pala. Para gumawa ng McChicken Joy. Nakipagkasundo daw po ang QC government dito sa Golden Arches Development Corporation, ang may-ari ng McDonald's. Mr. Ken Yang. Mr. Ken Yang. Kasama ang QC Public Employment Service Office at Department of Labor and Employment. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng trabaho ang McDo sa mga kwalipikadong senior citizen na i-assign sa 50 McDonald's stores sa lungsod na magbibigay daan sa kanila para kumita at manatiling aktibo sa trabaho. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, isinusulong ng programa ang inklusibong trabaho sa pamamagitan ng pagkilala na ang mga senior citizen ay patuloy na nagtataglay ng skills, capability and experience na kailangan sa trabaho sa kabila ng kanilang edad. Ang mga lolo at lola na gustong mag-apply ay makipag-ugnayan lamang daw sa PESO office sa 6th floor ng Civic Center building sa loob ng Quezon City Hall. At pwede rin daw pumunta, tingnan yung kanilang Facebook. Marami sila lolo, meron yan sigurado. Facebook account ng Quezon City Government. Ayan, maganda talaga ito at marami namang mga senior citizen na talaga namang kayang-kaya pa magtrabaho, kumbatsero.
Meron na nga sa lang... atin sa Amerika at saka sa iba pang mga bansa, yung mga Oo senior, nga. sa mga fast food chains pa talaga May makikita ka nga, pati 'di ba pati sa kalsada sa Japan, 'di ba? sa Japan. Yung mga nagsesenyas-senyas ng Yun lang, yung mga hindi makatulog ng mga Japanese. Imbes na sa bahay ka lang naka-standby, maging kuwan ka, maging early warning device ka. Taga senyas ka ron. Ay ba, may ginagawang Para sa safety. May road blocking, ano? Ayan, oo. Makikita mo yung matatanda doon, ganun Ayan, pwede. bandera. Oo. DPWH siguro pwedeng kumuha Pwede. ng mga ganyan, ano? Pero ito kung batsero, maganda to dahil sa FOH yan frontline service yan. Oo. Na makikita mo yung matatanda na parang nakita mo yung nanay mo na hinahainan ka, Ayun, oo. iniistima ka. Wag lang full load kumbaga. Wag yung pagbubuhatin ng sako-sakong hita ng manok. Mga kanlang, mga saka part-time. Part-time lang, mga 4 to 5 hours lang a day. Tapos yun nga yung hindi na yung mabibigat na, Yung bigat na trabaho. At syempre, may libreng chicken. Yan. Yun ang pinakamatindi ron. At yung para mas ganahan, merong float. Ayun. Okay, pero kailangan yung yung zero sugar float. Oo. Tinan mo na. Ganun na. alam niya. Sigurado. Oo. Ang naalala ko dati, kumuha kami kung batsero ng senior citizen. Dati siyang cook sa barko. Kaya lang, sa... gustong-gusto pa niyang magtrabaho pero nung bandang ulit sabi niya, boss, kailangan ko nang mag-resign. Hindi ko na talaga. May hirap kasi sa kusina, ano? Mahirap, napakainit napakainit sa kusina. Mahirap doon, yung quality control kailangan babantayan ng gusto. Malay mo makalimutang lagyan ng sibuyas o kaya nalagyan na pala ng asin. Akala niya na wala pa. Nilagyan na uli. O kaya naman, imbis na asin ang ilagay, asukal. Asukal ang inilagay. Pinakamahirap doon. Ano? Pero hindi ho lahat ng senior citizen ganun, ha? Hindi. Ang binigay naman natin sa kanya, parang line cook. Line cook. Kumbaga kasama siya nung mismong grupo lang siya, nung chef. Merong master talaga. May master cutter doon. Alas 6:09 na umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Huling binuksan ng Marikina City Government ang taunan nitong Balik Eskwela Shoe Bazaar na layong mag-alok ng mura pero di kalidad na produkto bago ang opening ng klase sa Hunyo. Ayon kay Mayor Maan Teodoro, layo nitong masuportahan ang matibay na lokal na industriya ng shoe capital of the Philippines. Bukod dito, sinabi ni Teodoro na magandang alternatibo ito ngayong pati school supplies ay damay sa mahal na presyo ng bilihin. Sinabi po ng alkalde na bawat sapatos na mabibili sa lugar ay makatutulong sa 5 hanggang 10 manggagawang Marikenyo. Inorganisa ng Philippine Footwear Federation tapos sa bazaar ang mga leather goods mula sa 39 na local manufacturers. Bukas ito sa Freedom Park hanggang June 21, 9 a.m. to 7 p.m. kapag Lunes hanggang Huwebes at hanggang alas 8 ng gabi kapag weekend. Masaya to. Masaya to. Tsak na hindi lang sapatos na ititinda dyan. Oo. Pati fishball. Mga kainan, siyempre. Yun ang importante dyan. Masaya yan. Alas 6:10 ang ating oras. Maya paaba kay Kongan mga kabalen. Gising na ba kayo? Tuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit ito ay mag-resign, dumaluman o hindi. Aba, ganun pala yun, ano? Kahit mag-resign, di ba, ang isang mai-impeach lang naman siya o hahatulan lang siya dahil siya ay impeachable official. Ang intention is to remove her from office. Permanently. Oo. At ano tawag doon? Yung perpetual disqualification. For life. For life. Na hindi na pwedeng humawak. Pero pag nag-resign, tuloy pa rin ang impeachment. Ganon? Ito. Ang binigyang diin ni Batangas Representative Jervil Luistro. Tumatay yung House Lead Impeachment Prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara. Sinabi ni Luistro na hindi. Ano raw? Hindi. Dahilan ang resignation para hindi ituloy ang paglilitis
sa impeachment. Nilinaw ni Luistro na ang impeachment ay idinisenyo hindi lamang upang tanggalin ang isang opisyal. Yun pala. Hindi lamang upang tanggalin ang isang opisyal sa kanyang posisyon, kundi ano? upang matukoy kung dapat ba itong maharap sa perpetual disqualification. Ayun, yung binanggit natin. Ayun nga. Sa paghawak sa anumang posisyon sa gobyerno sa hinaharap. Para kay Congresswoman Jinky, isang malaking kawalan kay VP Sara kung hindi niya didepensa ng sarili sa mga ihaharap na ebidensya laban sa kanya. Kayang-kaya ni VP Sara yan. Kayang-kaya. Kayang-kaya yan. Sabi ni VP Sara, bloodbath. Talaga. Naalala, bloodbath, di ba? Oo. Ibig sabihin, very confident siya na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. At saka yung battery of lawyers niya. Ay, matitindi. Matitindi pala yung mga abogado di Batingaw niya. Grabe. At hindi lang nasa ano na yata ngayon. Ilan na ba? Ilan na Ilan Yuel? na law firms ang humahawak. 75? Oo. Pati ba, sino bang, yung bang Narbasa, Mga Fortune pa rin? Yan, Fortune. Mukhang sila ang lead kumbadjero. Yung bang kabilang grupo, yung The Firm ngayon? Yung Divina, yung nagluluto. Si Chef Dean. Si Chef Dean Nilo Divina. Bok! Wala ba? Ano ba balita? Hindi ko alam kung sila ay tutulong din. Matindi ha. Matindi. Kaya exciting yan At Actually, ako mismo personally kumbachero, gusto kong makapanood uli ng impeachment trial Oo. Kasi Hindi lang dahil sa gusto mong malitis si VP Sara, kundi kahit sino. Kahit sino. Actually, ito kumbachero ay isang proseso na nasa konstitusyon natin para talaga sa accountability. Tama. At ito po ay isang pagkakataon din para matigil na yung magpa-file ka ng impeachment tapos wala naman palang saysay. Walang saysay. Wala naman Yung palang iba, saysay. ginagawa yun. Para lang magkaroon ng immunity for 1 year, yung isang impeachable official. Bang sinasadya, Ang gagaling ng mga politiko natin gumawa ng mga palusot Dito nga lang siyempre, yung ayaw ma-impeach, siyempre, very divisive yan. Nahahati ang mga Pilipino. Ganun ba Alam mo, Speaker. Mr. Speaker. Mr. Speaker, kawawa naman ang bayan. Ayun namang mga pro-impeachment. Siyempre, accountability. Accountability. Yan ay nakalagay sa konstitusyon na dapat ay at all times accountable ang mga opisyal ng gobyerno. Kaya depende kung saan ka tumitingin. But of course, tayong lahat ay madadagdagan na naman ng mga abogado, mga tricycle driver, magiging legal and political analyst, mga barbero na napakagagaling mag-analyze dahil nanonood ng drama sa impeachment court. Mga jeepney driver, mga UV Express driver, taxi driver, TNVS driver. Ilabas na ninyo ang inyong mga nalalaman sa pakikipagdebate sa inyong pasahero. Lalo na yung mga public utility vehicle na may mga monitor sa kanilang sasakyan. Marami pa rin yan hanggang ngayon, kumbachero. Magandang morning sa lahat ng mga drivers. Yung mga drivers naman ng taxi, para wag kayong maging extinct. Para wag kayong mawala sa kwentuhan. Ay pagbutihan ninyo. Linisin nyo yung mga taxi ninyo. Wag kayong gagamit ng mga pitik. Pitik, wala na yan. Ang gamitin nyo ay Metro. Alas 6:15 na ng umaga, susunod! Tito Boy! Nako, nagpakita na raw po ng video ang talagang umalalay kay Senator Bato para makatalilis sa Senado. Ay si Binoy! At yun daw isang Chinese national na nagpanggap na empleyado ng City Hall, arestado. Hindi ba ito yung interpreter ni Mayor Isko? Malamang. Baka ito yung interpreter ni Yorme. Nasa na ba yung interpreter mo na yun? Ilabas mo nga yun. Nami-miss namin yung interpreter ni Yorme na yun Natatandaan nyo ba yan?
Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 616. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:19 na ng umaga, tuloy ang ACS Balita. Kinumpirma ng PNP na pumuslit paalis ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa noong nakaraang linggo sakay ng SUV ni Senador Robin Padilla. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., makikita, eto Eto na. ang Asan? CCTV. Asan ang Makikita video? sa CCTV foot. Eto po. Asan? Ito po. Asan? Makikita po. Mother, asan yung video? May Sa video ba tayo? CCTV footage, ito po. Ito po. Ito po. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Siya ba yun? Ayan o. Makikita. Sandali. At, Sa CCTV footage. Nire-rewind lang natin. Teka, si Ara yung nakita ko sa... Si Ara yung nakita nakita ko. ko. Ayon kay PNP, masyado matagal ng adlib to. Matagal na. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., makikita sa CCTV footage. Insert mo na pare. Insert mo na. Ang isang puting Fortuner na palabas ng Senate Complex bandang alas 2:30 ng madaling araw ng Maya 14. Ilang oras matapos ang putukan sa Senado. Giit ni Nartates, bago ang pag-alis ng SUV, ay nakunan din sa CCTV ang pagsakay ng dalawang senador sa naturang sasakyan. Ayan o. Sa basement pala to. Napalingon pati si Mother. Ano, Mother? Wala pa. Una nang inamin ni Robin na sa kanya ang SUV Ayan. na nakitang umalis ng Senate premises ng madaling araw ng Mayo 14. Ngunit, tumangging magkomento kung sakay nito si Senator Bato noong mga sandaling iyon. About 2:30 a.m. It shows the Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate. Particularly, makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner. Napag-aari. Pakita na natin yung video nun. And per records inquiry, it is owned by Senator Padilla. Yan po ang tinig ni PNP Chief General Nartates. Alas 6:22 ang ating oras. Arestado ang isang Chinese national dahil sa pagpapanggap bilang empleyado ng Manila City Hall. Naaresto ng Bureau of Immigration ang naturang dayuhan na kinilalang si Peter Zhuang. Dahil sa misrepresentation at paggamit ng fraudulent Philippine documents. Ayan pala yung ID niya. Office of the City Administrator. Yan. Manila, China, Foreign Relations Director. Ayun, meron palang gano'n, Sino ba ang City Administrator ng Manila? Hindi ko alam yan. Alam ko ang Chief of Staff si CBC. Si CBC. Si Dr. Si Dr. Cesar Chavez. Ito, ang ginamit yung City Administrator. Ayon kay Manila City Administrator, ito naman pala. Takot. Andito naman pala. Andito naman pala yung pangalan. Mother, andito naman pala.
Sabi ni mother, andyan nga. Tanong ka ng tanong. Tanong ka ng tanong, andyan nga. Gusto nyo na isingit yung pangalan ng CBC. Muntik na naming ilagay bilang administrator si CBC. Ayon kay Manila City Administrator Attorney Eduardo Quintos, Binabati po mula. Parang blind item. Ano pangalan? Attorney Eduardo Quintos. Eduardo Quintos. Walang anumang kaugnayan sa City Hall o maging kay Manila Mayor Isko Moreno ang nasabing Chinese. Niliraw rin ni Quintos na ang ID o dokumentong inisyo kay Zhuang ay hindi sumailalim sa kaukulang proseso at walang otoridad mula sa kasalukuyang administrasyon ng lungsod. Sinabi ni Quintos na si dating City Administrator Bernie Ang na nagsilbi sa ilalim ng administrasyon ni dating Manila Mayor Hani Lacuna ang dapat tanungin hinggil sa mga dokumentong may kaugnayan sa kaso ni Peter Zhuang. Sinibak sa pwesto ang dalawang opisyal ng DPWH sa Cordillera kaugnay sa pagkamatay ng isang 13 anyos na lalaking siklista sa La Trinidad, Benguet. Kinukuy ang mga na-relieve sa pwesto na sina Benguet 1st District Engineer Isagani Kaime at Maintenance Section Engineer 3 Mary Jory Banaw. Nag-ugat ito sa pagkahulog sa bangin ng naturang binatilyo sa bahagi ng Gumuho at sirang bahagi ng Lamot Becket section sa Benguet Nueva Vizcaya Road sa La Trinidad, Benguet. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, sinibak ang mga nasabing opisyal dahil sa kakulangan Ayan pala, ng road safety signages Ay, sus, at Mario traffic Joseph. control devices Oo. sa lugar na pinangyarihan ng insidente gaya ng concrete barriers. Nabatid na Nobyembre 2025 pa nang masira ang nasabing bahagi ng Last daan. year pa pala. Nung kasagsagan ng bagyong Uwan, ngunit hindi pa rin fully repaired hanggang ngayon. Merong mga inilagay na konti, ayun, may mga gulong, tapos may sapat yun. may reflectorized, pero dapat may harang yan eh. Dapat Yun yan. nga yung concrete barrier. Oo. Ay, ang lalim pala nung Bangin talaga yan. Sus Mario, bangin yan, pala kapatid. talaga eh. Oo. Mamatay talaga kung may nagbabike dyan. Oo, ayun. Meron so, Si, dalawang Secretary, engineer. Vince Dizon, yan. Dalawang engineer yung sinibak na secretary. Yan. Yung district engineer, yung isa. Oo. Sa ibang balita, magtatakda ang Department of Agriculture ng suggested retail price na 53 pesos kada kilo para sa lokal na bigas naman. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, nagkasundo ang DA at mga stakeholders na ipatupad ang nasabing SRP upang mabalanse ang kita ng mga magsasaka at budget ng mga consumer o mamimili. Nilinaw ni Laurel na hindi ito price ceiling kundi gabay lamang sa patas na presyo ng lokal na bigas sa merkado. Ang bigas ay nananatiling sensitibong pagkain na nakakaapekto sa budget ng pamilya, inflation at maging sa monetary policy decision ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Matatandaan na nauna nang ipinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos ang 50 pesos kada kilong price cap sa imported na bigas na nagsimula nitong Mayo 14. Isa ang patay habang 300 pamilya naman ang inilikas kasunod ng matinding pagbaha sa Davao City. Matindi pala ang baha sa Davao, kumbachero. Dahil sa malakas na ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone. Kinilala ang namatay na biktima na isang 21 anyos na lalaki na nakuryente at nalunod malapit sa kanilang bahay sa barangay Buhangin. Batay sa report, dahil sa malakas na buhos ng ulan, gumuho ang 15 metrong tulay sa barangay Kalyawa matapos umapaw ang ilog. Nasira rin ang hanging bridge sa barangay Matina, Pangi sa naturang lungsod. Nako, baka magkasitahan na naman dito. Oo, ayan. Sabihin, asan na yung flood control? Talaga. Oo. Dito lang, di ba nitong weekend, nitong weekend nung bumuhos ang ulan, bumaha na ulit diyan sa may nung Sabado. sa may Banawe, Amoranto area. Ang maganda, ang Sigawe. Nasaan ang flood control? Ito, sasabihin. Asan na 51 billion? Ayun, ako, yan. Diyan sa Davao. Davao naman. Pagka, ito, may namatay pa kaagad, kumbachero. Nako po, inang. Pero yung ginawa dun sa may Araneta,
Oo. Nakita mo ba yung sa Araneta Avenue na inayos doon? Kahit na malakas ang buhos ng ulan, walang baha. Wala na. Ganun ba? Oo, walang baha. Kaya yung, maganda yung ginawa nila Secretary Vince Dizon dito. Oo. Dati, Ano ba yung inilagay nila doon? Yung parang maganda, makausap Sige natin nga, yung oo. in At charge yun kaya dun. yun kaya na-resolve na kaya diyan talaga yung Sana. dati ng problema diyan sa Araneta Avenue. Oo, sana tuloy-tuloy na yan. Pero malakas po yung ulan nung Sabado dyan. Pero walang baha. Walang baha. Kaya medyo at least nasusubukan yung mga nagawang bago. Ayan. Ayan. Samantala, ibinasura ng korte ang kasong frustrated murder at malicious mischief laban kay Police Staff Sergeant Erwin Bakiran Lagwa, kaugnay ng viral road rage incident sa C5 Road. Ito yung sinundan-sundan kumbatsero na nagmumotor na polis. Na ang gusto ni Boy Bibo, Ni ni Napolcom Vice Chairman Kalinisan, Kalinisan. kasuhan ng frustrated murder. Ayan, oo. Nung pinapakasuhan ng pulis, yung investigador ng slight physical injury, nagalit. Gusto Nagalit. sibakin yung Gusto rin sibakin yung polis Yung, na pulis, si Colonel Luano. na nag-imbestiga. Oo. Oo. Sabi ng pulis, kung lang po ito Wala pong pruweba na ito ay... oo. Hindi! Ayan. Oo. Ayan, oo. Pinagtatawagan daw yung mga opisyal doon. Pasisibak ko kayo. Pasisibak. Yun. Ayun. So napilitan yung pulis. na i-file yung kaso. Eto na po. Ito na po yung nangyari. Sa inilabas na desisyon ng Pasig City Prosecutor's Office, sinabi ng piskalya na walang sapat na batayan Nako. at ebidensya Nako. para sa naturang kaso, yung frustrated murder. Oo. Kaya ibinaba ang kaso sa Sa? slight physical injury. Nako. Ayun. Di tama pala yung complaint na planong i-file ng pulis nung una. Tama. Oo. Na kung hindi lang kung wala lang nakialam na taga Napolcom, walang naging problema dito. Wala sanang naging problema. Tinan mo, nagkapahiyaan patuloy. Ayon kay Attorney Ariel Inton, Siya ba yung abogado ng piskal? pulis. Akala ko siya Siya. yung piskal. Siya yung abogado ng pulis. Itong si Staff Sergeant Lagwa. Natawa na lang siya at sinabi niyang ha. Tatlo lang. Nakabantay si Jeric. Sabi ni Jeric, wala naman ako nilagay na ganyan. Nakabantay na mabuti si Jeric. Nang banggitin na frustrated murder. Ano nga yung sabi? Ano nga ulit yung sinabi nung... Ni Attorney Inton. Attorney Inton. Natawa na lang siya. At Sinabing ha. Nang banggitin na frustrated murder ang ikakaso sa kanyang kliyente dahil malabo itong mangyari base sa nakuhang video. Dagdag pa ni Inton, ang mabigat na kasong isinampa sa pulis ay nagdulot lamang ng hindi kinakailangang mga pagbatikos tungkol dito. Itong si Staff Sergeant Lagwa ay nakalaya na matapos magpiyansa ng 3,000 piso. Magkano yan sa... 3,000 piso. 3,000. Hindi, Slight pero physical kung injury. ganyan kumbatsero, ang vice chairman natin na siya ang nasusunod, papailan, may investigador nga dyan Kaya nga. Tapos pababago mo yung complaint. Tapos abogado pa naman siya. Nako. Na pinagtawanan nga siya ni Attorney Ariel Inton. Malamang pinagtatawanan din siya ng mga estudyante ng law school. At hindi lang yun, kumbatsero, pati ng maraming pulis. Oo. Dahil mukhang sa maraming pagkakataon, ginawa na niya ito, yung pakikialam na ganyan. Nakikialam. Tsaka yun nga yung sinasabi natin, yung trato niya sa pulis. Oo. Kung tratuhin niya yung mga pulis, parang nagpapalaganap siya na wag respetuhin ng pulis. Wag respetuhin, wag pagkatiwalaan. Pagkatiwalaan ng pulis. Bagamat may mga bugok talagang pulis Totoo talaga. meron Pero talagang mga mas marami ang matino. Sinabi mo pa, kumbatsero. Kaya ito, kung gusto niya sibakin yung Sido Chief Hindi ba dapat sibakin din siya ngayon dahil sabi ng piskal Hindi! Sabi ng piskal walang ebidensya yan. Kulang na lang siguro kung idadramatize pa natin yun nilamukos yung papel tsaka inihagi sa basurahan Talaga. di ba? Saka yung ginagawa niya sa mga pulis kumbatsero, yung Ipinapahiya.
Kakaiba yun. Baka... Wag ganun. Wag Baka ganun. Ako, Huwag nating gamitin ang mga pulis para makapagpasikat. Makapagpasikat o kaya maging Kung ano mang plano. tumakbong senador. Ayan. Ganun, oo. Pwede naman, may iba naman. May Ibang paraan, oo. sa maayos at malinis na paraan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Ito Taberna. po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, sa ating mga kababayan dyan sa barangay Tinajeros, Malabon. Aba, ay kumusta ba mga pansit Malabon natin dyan? Sarap siguro, sarap ng pasit Malabon ngayon. Kaya nga Ano yung bang pansit Malabon yun din ang pansit luglog na tinatawag. Parang magkaiba pa magpinsang yun. buo yun. Yung timpla yata kung batsero ay Sa halos timpla ba pareho. yun? Sa Pero timpla ba yun o yung klase yung, ng noodles? yung noodles? Yung timpla halos pareho pero yung noodles kung batsero magkaiba. Magkaiba rin. Merong swatanghon, yung Ano? Swatanghon. Swatanghon yung yung noodles. Meron Para naman ayaw kang pasaluhin ng kakain ng swatang. Bakit? Switik yata. o kaya yung iba yung parang yung medyo malaki-laki, malalaki. Yun yata doon yata yun. Yun ang Malabon, yung malalaki. Mamaya malalaman natin Ang kay Sherwin ang pagkakaiba ng pansit yan. Malabon saka pansit duglog. Ayan, Sherwin, yan ang assignment mo ha. Yan ang assignment mo. Assignment? Kasama ni Sherwin, ang Charm Fabcon Purple Eternity. Aba, Yun, tinan mo nga nga naman yung sinama niya na yan. Oo. Charm Fabcon Purple Eternity. Ayan. Kaya lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon, anumang gadget ang gamitin nyo sa pakikinig at panonood sa DZRH dyan sa Barangay Tinajeros, Malabon para kayo swertehin at Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ayun. Ay, Maring Elizabeth ko, ayan, minsan tinatawag ding Lisa Chua. Ang daming pangalan, na nagbe-birthday ngayon. Aba. Happy birthday, Maring Elizabeth ko. Mare. Lisa Chua, ayan. Wala ba tayo dyan? Meron ba tayong pansit Mare? luglog dyan? Pansit, hindi, pag Chinese, iba yung pansit nila. Kanyan, sotanghon. Sotanghon. Ayan, sotanghon. Tapos yung may mga mani-mani sa May mga ibabaw. mani. Tapos Ayun, walang sarap sabaw. nun. Oo, ang sarap nun. Tayo ano. kasi nasanay. Ay, miswa pala. sotanghon. Miswa na may mani. Yun. Tayo kasi yung miswang iluto natin sa miswa masabaw Yung, tapos may patola. lumalangoy yung miswa. Tapos may patola, tapos merong hibe. Ayan, Ayun ang luto nakakagutom na. tuloy. Ayan. At, Ang ating word of the day. Oy, inaabangan niyo din yan ni birthday boy si RDO Alex Onte ng BIR 28. Aba, RDO. Happy birthday, RDO Alex. Alex Onte, happy birthday at ang ating word of the day ay attack. Ayan, attack. parang may kakainin na, mother. Mother, may pagkain na ba tayo dyan? Attack na kami. Attack. Ano daw yung attack? Sugod. Salakay. Ayan. Evidence show no attack against Senate. Sabi daw po ng DILG. Wala raw hong nangyaring pag-atake dyan sa Senado. Hindi gaya ng ipinagdiinan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yung presentation kahapon kong batsero, hindi ko man napanood ng buo. Pero napanood ko yung putol-putol. Na mga video. Mga reels, ano? Sabi ko, medyo mahirap sagutin to Kaya nga. Medyo mahirap sagutin sa party ng USAA. ng Senado. Oo, kasi kung sila'y under attack, talagang... sila yung pinuputokan, sila yung sinusugod. Sila sinusugod. Hindi yung sila yung sumusugod at hindi sila yung nagpapaputok. Saka sa mahigit 44 na basyo yata, ang basyong nasa labas lang, meaning yung pinaputok ng NBI na apparently pinaputok niya nung siya pinuputukan para lang itaboy, hindi para itutok doon sa pumuputok sa kanya. Lilima lang. Ayun, tinan mo na. Lilima lang. The rest, puro na para lang pang-warning lang, ano? Maka-izquierda siya. Oo. The rest, puro galing sa loob.
Yun, nako. ang trajectory palabas. Papunta doon sa lugar ng GSIS. Oo, papunta sa GSIS. Yan. Yun nga, yun ang kainaman na may mga CCTV. Pati yung mga video ng mga nagko-cover Yung dyan, mga kumbatsero. nagko-cover, napakalaking Yung mga bagay. media men, yung mga reporters ng mainstream media na talagang nataya ang kanilang buhay sa pagko-cover dyan sa putukan na yan sa Senado. Yun din, yung mga footages na kuha ng media ay doon din, malaki rin ang may tutulong yan. Ebidensya yun eh. Ayun, tama-tama. So malalaman natin. So ang ating word of the day ay attack. Tandaan nyo yan, para kayo ay magkamit ng medium component. Oras po natin. Aji, ahya, Mr. Jalamtang, lakyam sam kauhun, 6:39 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check. Sahib Papawid, 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tuloy ang impeachment trial, dumalumano o hindi. Si Vice President Sara Duterte sa gagawing paglilitis ng Senate Impeachment Court. Ito ang nakasaad sa Resolution Number 39 o Rules of Procedure on Impeachment Trials na may petsang March 23, 2011 na nagsasaad na ang pagliban ng isang opisyal na na-impeach ay hindi makakaantala sa proceedings. Mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagsabing ang resolusyon ay patuloy na i-apply sa impeachment trial ni VP Sara. Kasama ang karagdagang application ng mga panuntunan ng Senado at revised rules of court na angkop sa usapin. Batay sa rules, sa ilalim ng naturang resolusyon, ang paglilitis ay magpapatuloy sa kabila ng pagliban o pagtangging sumagot ng isang na-impeach na opisyal at ipapasok ang not guilty plea sa ngalan ni VP Sara. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? May brownout pa ba? Ako, Kayo ba'y nahagip pa ng rotational brownout? Pero parang nabawasan na. Nabawasan, kumbatsero. Parang nabawasan ng malaki. Oo, dahil sa may mga pag-ulan-ulan na tayong naranasan, hindi na ganun katindi ang init. Yes. Mainit pa rin pero hindi na ganun tumatagal, kaya siguro hindi na ganun kalaki rin ang demand sa kuryente, yung Yeah. consumption natin. Kaya lang, ang sabi, tataas daw ang mga bayarin. Tataas pa ang bayarin kahit nagba-brown out. Yan ba dahil sa mga umiiral pa ring patakaran doon sa
sa wholesale electricity spot market. Baka Tama ba 'yon? Iba-ibang factors siguro Kaya nga Pero kung dahil sa kung tataas ang kuryente dahil kinapos ang supply, di ba mayroong batas diyan the law of supply and demand. Yan, dapat talaga i-abolish na yan din. o i-amend na yan Yung law of supply and demand na yan, kung kinapos ang kuryente, ang supply dahil sa pagpalya ng ilang mga planta, nangangahulugan ba yun na magbabayad tayo ng dagdag na bayarin sa kuryente? Ampere yun. Hindi tama yun. Nag-brown out ka na nga, mas mataas pa ang kuryenteng babayaran mo. Hindi tama yun. At dito ito muli, ulitin natin. Dito natin kailangan ng gobyerno. Yan. Dito dapat i-impose at tumindig ang gobyerno at sabihin, eto ang gobyerno. Saka Patutunayan naming may gobyerno. tandaan natin, meron pa tayong state of national emergency. Yan nga ang ipupunto ko, kumbachero. State of energy emergency. Ayan. Kung meron mang tayong umiiral na mga patakaran, in a normal situation na tataas ang kuryente kapag may mga bumigay na plantang ganito o kaya yung mga plantang underrated, yung hindi nakakapag-produce ng required na megawatts na kailangan nila, maintindihan natin yun dahil yun yung naging patakaran. Pero sa ilalim ng isang emergency situation, dapat gaganon ang gobyerno, kumbachero. Talaga, Titindig ang gobyerno. Hindi pwede. Itigil nyo yan. Hindi di ba? pwede. Kasi kaya Mr. President. Especially ngayon, kumbachero. Yan. Wala nang masulingan ng mga tao. Lahat na lang mataas. Kaya nga Pati nga damit, itinataas na sa init. Sa init ng sa panahon. sobrang init ng panahon. Ito nga si Nanay Jenny Orosa nga nagtaas na rin ng kamay. Nagtataas ng Sabi niya, kamay. Ito, pansit malabon. Pala pa lang si Kuyang Els Bartolome rin Ito daw po yung pansit malabon. Ang kaibahan daw ng pansit luglog sa pansit malabon. Ito, dinagdagan pa. Mukhang eksperto sa pansit to si Nanay. Pansit malabon, ang sahog, puro seafoods, at malaki ang noodles. Ayun, malaki ang noodles ng pansit malabon. Pansit luglog. Bihon ang noodles. May mga karne at itlog. Tapos iniluluglog ang paghalo. Ayun. Kaya pala pansit luglog. Bihon pala, bihon. Ang malabon kasi nung araw ay puro seafoods. Masarap ang pansit lalo na kung may adobong pusit na mamantika. Merong ganun, sarap nun. Sa Bicol, pansit bato. Sa Isabela, pansit kabagan. Sa Cagayan, patil batong. Ayun, patil batong. Pansit Iba-iba luglog, Pampanga, puro meat, chicharon, egg. Ayun. Nanay, parang may restaurant na kayo. May restaurant kayo ng pansit Yun din, magkaiba daw sabi ni Els Bartolome, yung mataba ang pansit, yung hibla ng pansit ng Malabon. Sa Marikina, kumbachero, maraming restaurant dyan na pansit bihon lang, pero ang sahog, lechon. Yung talagang lechon na tipak-tipak na lechon. Wow, talaga naman. Pero hinay-hinay lang lalo na sa ganitong mainit ang panahon. Ang Mansyero ng Bayan, Katunying, Jerry Dos. Binabasa ko kumbachero itong resolution number 39 Yan pala yun. na Rules of Procedure Sige. on Impeachment Ito Trials. ba yung para kay Corona? Dated March 23, 2011 pa pala ito. Para kay parang kay Chief Justice Corona yata yan. Ayan, at sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na siyang umuupong presiding judge. Ito rin ang gagamitin. At doon nga sa tanong kung paano kung gawin ni VP Sara yung kanyang ginawa sa Kamara na hindi sumipot, hindi dumalo. Nakalagay pala ron, malinaw. Ano? If Kanta ba to? If Kung the person ang tao impeach na inimpeach after service pagkatapos ng tupad shall fail to appear ay nabigong humarap either in person ng personal man or by counsel o sa pamamagitan ng abogado on the days of fixed sa mga araw na itinakda or appearing sa pagharap shall ay fail to file his answer to such articles of impeachment.
Mawid-wid talaga eh. Ano. Ganito talaga sa mga abogado natin. abogado eh. Sige, tuloy, Eto. tuloy. Eto na, the Ang trial paglilitis shall proceed. ay magpapatuloy. Nevertheless, as upon a plea of not guilty. Ganun pa man ay ilalagay ayun. ang plea na not guilty. Ayun pala. So, Ipapasok pa rin yung plea of not guilty oo. kahit nawala siya doon. Parang sa husgado. Parang sa karaniwang husgado. Ganun ang Pagka yung mangyayari. na tinatawag na arraignment. Oo. Pag arraignment tatanungin nung judge, anong kwan mo? Anong plea mo? Oo. Hindi Not guilty, karaniwan. Hindi ka kumibo. Oo. Pag hindi ka kumibo, sige, not Not guilty. guilty. Yan, Oh. At pag hindi ka rin naka-attend sa arraignment, ipapasok sa iyo ay not guilty. Not guilty. Automatic. Ganon din pala ang gagawin ng Senate Impeachment Court. Eh yun nga ang tanong, paano kung mag-resign? May mga ganong binabanggit kasi. May mga ganong senaryong nababanggit kasi na para maiwasan ang impeachment, para matigil ang trial, paano kung mag-resign na lang ang isang impeachable official? Dahil yun daw naman ang ultimate objective ng impeachment under the Constitution. Kung ang tatanungin na yung prosecutor, lead prosecutor na si Congresswoman Jervil Luistro, hindi daw. Hindi raw dapat na matigil, kumbachero. Ganon? Oo. Ito, isang bagay na mukhang pagdidebatehan na matindi yan. Medyo matindi yun, kumbachero. Kasi kung may magpapayo man, halimbawa, kung meron man magpapayo nga kayo. kay VP Sara na siya ay mag-resign in order to avoid a trial, a full-blown trial, ang intensyon nun para wag naman siyang mapigilan na tumakbo sa 2028. Ayan, oo. Yun yung intensyon. Yun nga yun. Yun yung intensyon. Pero kung ang sinasabi ni Congressman Jervix, Jervil. Jervil Luistro, kapag ka nag-resign, tuloy pa rin ang trial para ma-determine kung siya ay dapat na perpetually disqualified from holding public office. Yan debatable yan. Debatable yan. Mukhang may matinding usapin yan. Bukod pa dun sa puntong ang Senado ba as an impeachment court pwedeng mag-decision kaagad to dismiss the case even without starting the trial. May isang angulo nila rin yan. Pag nag-umpisa na yung trial proper, Pag sisimulan na, bago pa simulan, sasabihin kagad nung I move sino ba magmo-move niyan? malamang yan kumbachero yung abogado nila sa Senado. Alam mo naman. Senator Judge ba magmo-move niyan? Malamang. Ayun na nga ang tanong diyan. Paano kung gano'n? Pwede bang i-dismiss na kaagad ng impeachment court ang kaso nang hindi man lang nasisimulan pa yung trial? Malamang kumbachero ang magpa-file ng pleading yan ay with a prayer na i-dismiss yung kaso to Yung quash defense. the evidence ay yung defense. Tapos pagbobotohan yan. Ayan, Ang doon na. mangyayari po dyan, hindi naman mag-rule yung presiding officer on his own, kundi ibabato sa floor yan. Ayan, Sa kapulungan. Ganon ang mangyayari dyan. At yan ang isa sa mga binabantayang mabuti, lalo pa yung si Senator Alan Peter Cayetano at yung kanyang and the gang, yung bagong majority, yung performance nila ang tinitingnan dyan. Jerry Anthony Taberna sa Dos sa DZRH. Ang kinis na niya? In fairness, Una sa DZRH, pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 20 ng Mayo, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Impeachment trial tuloy kahit na hindi sumipot si Vice President Sara Duterte. Timeline sa shooting incident sa Senado inilabas ng PNP. Pag-atake sa kapulungan, itinanggi.
Senate President Alan Peter Cayetano pinasususpinde ni Matibag sa Senate shooting. Pangulong Marcos bibiyahe sa Japan sa susunod na linggo. 80 flood control projects sa Davao pinaiimbestigahan sa Ombudsman. At service contracting program ng LTFRB tatapusin na sa Biyernes. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. bago ang detalye ng mga balita. Mamigay muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at nanalo ng isang 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Yan sa Barangay Tinejeros, Malabon, RN6 Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Ka Jerry, dito sa Malabon, pinakamasarap ang Pansit Malabon. Ang Pansit Malabon na pinagmamalaki ng mga taga Malabon ay dilaw na dilaw. Dilaw na May dilaw. sabaw Abo. at malapad ang noodles. Malaki Oh, noodles. mataba. Oh, Dilaw na teka, dilaw ano sahog niyan? Iklog? Lomi. Ano? Ano yan? Yan ang pansit daw dito. Lomi. At ito, Spaghetti. meron din sila dito pansit na kagaya nito, kulay orange na macaroni. Puro akala ko. Ang tawag nila. Lomi pala yung isa Macaroni. kanina. At syempre, Ay, dahil nasa Malabon tayo. pagbutihan mo, nakikinig sa atin si NCRPO Chief Anthony Abirin. Naku, magugutom siya. Oo. Dahil nandito tayo sa Malabon. Oo. Eto na ang Pansit Malabon. Bihon na may kasamang Mickey Bihon. Iba-ibang klase pala yung Iba't ibang pasit na klaseng napuntahan pansit. mo. Oo. At syempre, Pero parang take out na yan Parang umorder ka na ng take out lahat ng daanan ko, nalibot ko ang Malabon. Wala akong nabili Pansit Malabon. Pansit Luglog at saka Pansit Malabon. Ang inoong kong buhay ito. Dahil ang bilihan sabi daw. siguro, sawan-sawa na kami dyan sa Pansit Malabon. Taga Malabon kami. Ang bilihan daw, doon sa Nabotas. Huli ko nakakain ng Pansit Malabon doon pa sa palengke na Concepcion, diyan sa Marikina. Sa Marikina. Ang sarap ng Pansit Malabon sa Marikina. Meron talaga bilihan dito doon sa may Barangay Concepcion dito yan sa Malabon. Yung Nanay's Pansit Malabon Nanay's. na ang sahog dila ng baboy na may kasama pang puset. Ang Yun, sarap yung noon. puset, At oo. syempre meron din yung Dolores Pansit Malabon na Ayan, sikat yun. Sikat yun si yan Dolores. ang masasarap na mga Pansit Malabon dito sa Malabon. Pero pag magpapatahi kayo dito kay tatay kasi tailoring siya, wala siyang pansit. Ay, teka muna. Sherwin, nakikinig sa atin yung Batang Malabon na si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Oo, taga Malabon daw siya, kaya iba daw yung pinapakita mo. Oo nga po, Commissioner. Iba nga, wala raw siya makitang Pansit Malabon. Wala na yata nagtitinda. Ibira. Tsaka Kasi- sasadyain na lang daw ngayon yung Pansit Malabon doon sa mga ino-orderan ng masarap talaga. Si tatay, si tatay, ano ba? Lola Idang's Pansit Malabon. Yan, masarap. nakaka-order din ako doon. Ayan. Si tatay, ano bang tatay. paborito niyang pansit? Anong paborito pansit? Nanay's. Nanay. Nanay's Oo. Malabon. Akala ko ang paborito ni tatay ay nanay. Nanay, nasa likod. Ay, si nanay. Nanay. Nanay, good morning. Ano ang pangalan? Morning po. Pangalan niyo po? Romeo Isuga po. Romeo. Tatay Si Romeo. Romeo. Oo. Oo, si Tatay Romeo na mahilig din ba kayo sa Pansit Malabon? Opo. Ayun nga. Nakakailang plato kayo? Dalawa. Dalawa. Malakas. Ano pangalan ni nanay? Sino ba yung nasa likod? Si nanay ba yun? Pita Isuga. Ayan. Yan yung hindi gumagalaw na nanay. Ah. Nakapangalumbaba. Parang Parang pang 500 piso lang. 500 piso. Kayo katerno ni Ninoy. Ayos. Palagi kayo nakikinig sa DCRH. Opo. Ayun, lumang-luma na yung kanilang radyo sa loob. May pinauhan. Yan. Operation Tulong. Operation Tulong. Tulong. 4 ng hapon. Ayan, oo.
Oo, at ang dahil sino paborito yung announcer sa DZRH tuwing umaga? Sherwin Alvaro. Yay! Hindi po ako. Hindi, ikaw nga. Ikaw na nga Ikaw eh. nga Ikaw binanggit na. ni tatay eh. Sherry pa. Jerry ba? Anthony Taberna, 2x2. Eto, meron kang 1,000 pieces. Yay! Naku! Salamat. Tignan mo na, biglang lumakas si Tatay Romy. Ano? Teka, si Tatay Romy, ano po ang trabaho niyo dati nung kalakasan niyo pa? Ako po, Apo. sa Mindanao po ako nagtanim ako ng palay dati. Aha. 1965 po, pumunta na ako dito sa Malabon. Aha. Mekaniko po ako hanggang 69. mekaniko. Nag-aaral pa ako ng automotive, yun pa ang aking automotive. Graduate po ako. Tapos, Ayun, mekaniko. nag-drive na po ako ng jeep. Mm. 1969. Hanggang ngayon po, nagdadrive po ako ng jeep. Hanggang ngayon, Opo, Pumapasada pa 77 kayo? na po ako. 77 pero kaya pa mag-drive. Opo, Ang mata, malinaw pa. malinaw-linaw pa po. Saka yung mga tinga, malinaw pa. Yung bili na ang kamay sa manibela, ang mata sa kalsada. Opo, tama po yun. At ang isip sa sukli. Oo, Baya, chokle. Anong linya pinapasada nyo? Monumento, Malabon, Acacia po. Talaga. May ano. LRT. Oo. Teka, meron ba kayong napagpapakargahan dyan na may discount ng 10 pesos? Sa Shell pa ako nagpapakarga eh. Hindi ko alam kung may discount po ng May Aba, subsidy po. meron. May subsidy May na subsidy. 10 piso. Ang Yan nga po, naririnig po yun. Oo, dapat malaman nyo kung saan dyan sa ruta ninyo yung gasolinahan na may subsidy at 10 piso per 10 piso. litro. Laki nun. Opo. Oo. Magkano ho boundary ninyo? Boundary po. Oo. 450 po, kalating araw. Kalahating araw lang. May karelibo pa ko yung manugang ko. Gano'n naman ang naiuwi nyo sa kalahating araw na pagmamaneho? Minsan, 600, 500 po. Aba, okay pa rin, ano? Kahit kalahating araw lang. Opo, kailangan po may panggastos. Ayun, no. Ilan o anak? May mga anak ba kayong sumusuporta pa sa inyo? Ay, wala na po. May mga pamilya na po sila. So kayong dalawa na lang po dyan ni nanay. At saka yung aking PWD na anak po. Meron pang may Tatlo kami PWD. dito. Opo. Naku sipag nyo tatay. At Ang sipag 77 years old ha. Sherwin. Oo. Alam mo naman, pagka masisipag. Pag masisipag. Talaga, Matik yan. Matik yan. Oo, Matik yan. matik yan. Additional 2,000 pesos! 2,000 pesos. 2,000 pesos! Ayan. Kaya doon sa mga nakikinig sa atin, kailangan magpapakasipag kayo, ha? Ayan. Si Tatay Romeo, 77 years old, 77. pumapasada pa. Ayan, at nag-aalaga. May alaga pang isang PWD na. At ang pinakamatindi, nag-entrego na Nag-entrego kagad. agad. Yan talaga ang mga tatay. Entrega. Binigay agad kay Binigay Mrs. ka agad. Papatiin mo naman si nanay. Nanay, Hello. Hello. Maraming salamat sa DCRH. Ayun. Thank you po, nanay. Salamat po. nadidinig daw niya yung boses sa radyo. Okay. Maraming salamat. At syempre, kailangan masagot nyo rin yung ating word of the day para makuha nyo ang ating medium component. Attack! Attack! Yan, kainin na natin ang mga pansit mamaya. Dahil dyan, meron kang Astron medium component, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka rin grocery mula yan sa DZRH at sa ACS. At syempre, hindi ka na mangangamoy usok dahil mangangamoy kabloom ang iyong mga damit gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity na panglalagay natin sa ating mga nilabhang damit. At syempre, speak of lalabahan, ito ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt na dapat gamitan nyo ng Charm Popcorn Purple Eternity. Ano masasabi nyo, Tatay Romeo? Salamat po ng marami sa DZRH at sa Sherwin. Dos po. Dos por dos at kay Sherwin Alvaro. Alvaro. Yan. Sherwin Alvaro. Yan. Ako talaga naman. Maraming salamat, Tatay Romeo. Ano pa? Si nanay.
May binauhan. Pupunta ho dyan. Opo. pupunta ho may dyan. utang Ito na po lugaw. ba- May utang po ba si May Binauhan? Babalikan po niya kayo. Pupunta niya kayo dito. Para may And then, pagbaba- syempre, maraming salamat. Ay, si Pinahanap si May. Si Erwin, si GM J. Santiago ng PPA, Uy, taga Malabon. taga Malabon, sabi niya, yung nanay daw may anak na, si Bebets Pansit Malabon. Ay, yung Anak ni Bebets. nanay, mas masarap Talaga? daw. Oh. Talaga? Oh, Bebets. Dapat matikman yan mamaya. Dahil nandito tayo sa Malabon. Ayan, oh. Kaya naman ako sa mga taga Malabon na nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa Deezer H. Baka kayo na susunod dating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Ay, si ating Pearly Dimla, dyan din sa Malabon na Botas. Tumitira na rin ng pansit, Nanay's Pansit Malabon. Magbabalik ang mga balita. Sisilipin din natin ang Senado. 7:14 ang ating oras. This time check is brought to you by ACS Balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:20, tuloy ang mga pangunahing balita. Hanggang sa Mayo 22 na lamang ang Land-Based Service Contracting Program na nag-aalok ng fair discount sa mga commuters. Ayon sa LTFRB, magtatapos ang implementasyon ng programa sa Biyernes. Kaugnay nito, inabisuhan ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza ang lahat ng kanilang mga tauhan na itigil na ang pagpapatupad ng contracting program simula sa Biyernes. Sa ilalim ng programang ito, ang mga regular na pasahero ay mayroong 20% discount sa pamasahe, habang 40% discount naman sa mga estudyante, senior citizen at PWDs. Samantala, inanunsyo naman ng LTFRB na magtutuloy-tuloy ang 10 piso per litro na discount para sa mga pampasaherong jeep at UV Express sa pamamagitan ng Fuel Discount Subsidy Program. Lilipad patungang Japan si Pangulong Bongbong Marcos sa Mayo 26 para sa isang state visit. Ayon sa Pangulo, inaasahang magiging sentro ng kanyang pulong kay Japanese Prime Minister Sanai Takaichi ang kooperasyon sa seguridad ng Pilipinas at Japan. Tatalakayin din nila ang bagong approach ng Japan sa seguridad at depensa, gayon din ang tulong na matatanggap nito mula rito para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Git ng Pangulo, bubuksan din niya ang usapin hinggil sa energy supply concerns sa harap ng nagpapatuloy pa ring tensyon sa gitnang silangan. Pinaiimbestigahan sa Office of the Ombudsman ang 80 sa mahigit sa 100 flood control projects sa 1st District ng Davao na nagkakahalaga ng mahigit sa 4 na bilyong piso. Partikular na pinasisilip ni ACT Teachers Representative Antonio Tino kay Ombudsman Boying Rimulya ang mga proyekto sa distrito ni Congressman Pulong Duterte mula 2019 hanggang 2022. Bagamat hindi dinetalye, sinabi ni Tino na natuklasan ang ilang red flags at kahina-hinalang mga detalye sa kontrata ng mga naturang proyekto na anyay halos kalahati ay congressional insertions. Git ng mambabatas ang kumpanyang Genesis 88 Construction Inc. ang nakaselyo ng pinakamaraming proyekto na umaabot sa mahigit sa 700 milyong piso. Kita na over 3 years ay umabot sa 51 billion pesos ang appropriations. Hindi yung buong tinignan natin. As I said, 121 projects, 121 contracts, more or less mga 6 billion ang coverage nun. Tapos out of that, 80 yung sabi natin dapat mas imbestigahan dahil may mga red flag, may mga marka ng anomalya ang mga ito. Pero dapat unang mag-imbestiga DPWH, kumbagsero. Malay ba dyan ni Ombudsman Boying Rimulya? So DPWH silipin kung may problema yung mga projects bago pila ng kaso sa Ombudsman. Diba? Ito naman si Congressman Tino, kung maka-timing nag-file ng kaso kahapon, nagpapa-imbestiga sa Ombudsman,
Tapos bumaha sa Davao. Pambihira naman. Parang nananadya ka, Congressman Congressman Tinio. Parang meron kang tip sa Pag-asa. 7:23 na umaga. Magandang morning kay NBI Director Melvin Chicago Matibag. Bumelta po si NBI Director Melvin Matibag sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na dapat siyang suspendihin kaugnay ng nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay Matibag, si Cayetano dapat ang unang suspendihin kung command responsibility ang pagbabatayan. Giit nito responsibilidad ni Cayetano bilang Senate President si Acting Sergeant of Arms Mau Aplasca na una nang umaming siya nga ang unang nagpaputok ng baril bilang warning shot sa mga ahente ng NBI. Samantala, binigyan din naman ng NBI Director na handa siyang humarap sa anumang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naturang insidente. Okay. Una-una po, hindi naman ako gagdo na nagpaputok ng baril. Siguro, yung sinasabi, because I'm the head of the NBI, kaya dapat suspindihin ako dahil command responsibility ko yung mga tao. Tama po ba? Eh kung ganun po yung magiging basehan, ang unang-unang suspindihin, dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Then command responsibility niya si Sergeant at Arms. At in fact, inaamin ni Sergeant at Arms, sila nag-uusap doon sa mga pangyayari. So ako naman po, I'm willing to face any investigation. Kung ano man po, if I will be found na may kasalanan, I'm willing to serve kung ano man penalty na gagawin po natin. I think alam ni Ma'am Michi yan sa tagal niyang kasama. Masakit ding magsalita ito si NBI Director Melvin Matibag. Kaya yung kabila, inis na inis din sa kanya. Kaya kinukuyog din to ng talaga. sa social media. Samantala, iginit naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na walang nangyaring pag-atake sa Senado. Taliwas sa iginigit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Remulla, malinaw sa mga CCTV footage mula sa GSIS compound at mula mismo sa Senado na walang ahente ng NBI ang nakatapak sa loob ng gusali ng Senado kundi doon lang sa GSIS building. Git ng kalihim, bago pa man ang insidente ay nagutos na si suspended acting Sergeant at Arms Mau Aplasca sa kanyang mga tauhan na mag-lock and load. Unang-una po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Unang-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on Si DILG Secretary John Vic Remulla. Naglabas ng timeline na detalyado ang PNP sa nangyaring putukan sa gusali ng Senado ng gabi ng May 13. Sa naturang timeline, lumabas na alas 5:23 ng hapon nang manawagan si Senator Bato de la Rosa sa social media upang humingi ng suporta sa gitna ng mga ulat na posibleng pag-aresto sa kanya. Alas 5:58 ng hapon nang mag-adjourn ang Senado habang 6:14 nang hindi maglabas ng TRO ang Supreme Court sa mosyon ni De La Rosa at sa halip ay pinagkukomento lang ang pamahalaan at ang kampo ng senador. 6:57 nang i-anunsyo ni Senate Sergeant Arms Mau Aplasca na may maaresto at pagsapit ng 7:05 ay sinailalim na sa lockdown ang Senado. 7:22 nang dumating ang articles of impeachment sa Senado habang 7:45 naman nang marinig ang mga putok ng barel. Alas 7:27 ang ating oras. Report muna tayo ng RH Reporters. Naku, may isang lolo daw na pumila kung batsero para bumili ng 20 pesos na bigas. Nasagasaan. Naku po. RH5, Val Gonzales, Kamin Val! Dito sa aking harapan, Jerry Tantoni, ay yung namuong mga dugo. Pasintabi ron sa mga kumakain. Namuong napakaraming dugo dito sa kabaan mismo nitong dito sa may pedestrian sa kabaan ng Visayas Avenue. Dito sa harapan mismo nitong tanggapan ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry. Yung
yung papunta ng Mindanao Avenue. Yung Okay. pagpasok pa lamang dito sa bahagi nitong Visayas Avenue kung galing ka ng Elliptical Road. Aha. Dito nag-aabang yung senior citizen na 73 taong gulang Aha. na lolo. Nako. Kasama siya nung mga nag-aabang dun sa para makabili ng murang bigas. Merong isang waiting shed dito. Hindi lang natin maipakita at nagloko yung ating Ito. Nakikita namin sa video ngayon. Malapad yung yung bangketa, yung lugar na yan dyan sa Visayas. Tama, malapad itong bangketa at malalaki yung mga puno rito. Pero isang sasakyan, isang pickup ang humaharurot galing ng Elliptical Road. Yun. Ang bigla na lamang sumuwag dito sa pila. Ay, sa sus. pila ng mga kababayan natin na galing sa iba't ibang lugar na pumipila sa 20 pesos na bigas. Lunos yung itsura yan, yung nakikita. Sumampa sa bangketa yung sasakyan? Dito sa gilid nandito pero mukhang sumampa dahil inararo pa niya yung ilan sa mga struktura dito. Naisugot pa Jerry Tantoni sa pagamutan pero kamalasan binawian din ng buhay. Itong 73 taong gulang na lolong ito. Kanina mismo yan, Val? Kanina lang? Bago mag-alas 4 pa ng madaling araw. Dahil humahagibis yung sasakyan, nakanamba ka. Galing sa circle. Galing sa Elliptical Road, sa circle. Ang biktimang senior citizen na ito, kasama ng mga nakapila, nagpili ng 20 pesos na bigas dito sa tanggapan ng Bureau of Animal Industry Bay dito sa Visayas Avenue. Nangyari itong insidente alas 3:45 ng madaling araw. Kasi yung ganong kaaga kasi Jerry Tantoni ay regular nang pumipila yung mga bumibili ng murang bigas dito sa bahay na attached agency ng Department of Agriculture. Anong oras nagbubukas? Alas 8 pa yata Alas 8 pa Ay sus, Alas 8 Mario pa Joseph. nagbubukas Hindi ba, Val, hindi ba meron ng dyan, yung appointment, parang scheduling na app, ano ba yan? Parang website? Ay ikausap namin nung nakaraang linggo. Kung maalala ninyo dito rin sa lugar na ito, yung nagkagulo yung mga pipila, yung mga pumipila, nagkagulo. Kaya nung time na yon, mga 3 weeks ago yata, kung di ako nagkakamali o ramantago, kausap namin itong si Assistant Secretary Bebang Belicaria Guevara. Yung ice cream? Yan may ice cream? Yan ba may ice cream? Ano yun Bebang sa ice cream? Yung halo-halo? Halo-halo. Si Yusek. Yusek ba yan? Asek Bebang. Vergara. Ayun nga yung sinasabing schedule, by schedule na dapat. Oo, dapat ganun na yung ipatutupad. By appointment, para appointment. Pipila ka pa kasi rito. Ganun yung ginagawa kasi nung iba na hindi 73 years old dito. Yung iba kasi hindi marunong, walang pwedeng makipag-appointment sa kanila online. Pinagbibigyan naman kasi kahit na hindi naka-online na appointment. Ang atin naman na, Val, alam mo, mawalang galang sa mga sa mga enkargado dyan, pagka mahaba na pila, kahit alas 8 pa magbubukas, pwede namang magbukas ng mas maaga, hindi ba uubra yun? Yun dapat, dahil nga ito isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng kaginhawaan doon sa ating mga kababayan, pero kung papipilain mo pa, wag na natin pahirapan. wag nang pahirapan. Pero ngayon pinapasok na dito sa loob yung mga pumipila kaya wala nang tao dito sa labas. Kuya, tuloy-tuloy pa ba yung online na appointment? Yes po, patuloy pa po ang guardia ito ng bahay dito sa pinaka-entrada mismo. Tuloy-tuloy po yun. Yes po, patuloy pa rin po tayo nagbibigay ng 20 kilos sa bigas. Anong oras po ba nagbubukas? Usually alas 6 po nagpapapasok na pasigas. Pero yung bentahan nagsisimula ng oras? Ganun na rin po, pawas na pasok po sila.
Ay, hindi na Bebentahan alas 8 na. Hindi na alas 8. Ay, wala naman po alas 8. Oo. Magkakalam ko alas 6 po. Patuloy. Basta Ayun, pinapasok alas po 6. sila, Oo. nagbibigay na. Paano yung walang appointment online? Meron pong matatawag na walk-in po tayo. Ayun. May walk-in din pwede pala. naman, oo. Oo. Hindi, pero yung nangyari ngayon, Val, klaruhin lang natin, hindi naman kasalanan ng mga nakapila dyan yon. Kasalanan nyo nung driver ng pick-up. Oo. Ba't siya humahagibis na ganun? Oo. Oo, nasa kustodiya na ng QCPD Traffic Sector 6 yung driver ng pickup, natikom yung bibig, ayaw nang magpahayag. Mayroon pang isang sugatan, Jerry Tartuli. Mayroon pang isang sugatan, Katunying at Jerry. Ito, lapitan ko lang yung nagtitinda. Meron siyang isang ambulant vendor dito. Anong pangalan po ninyo, sir? Richard Nadora po. Ano yung sugat ninyo, kuya? Dito po sa siko. Ayun, may sugat doon sa kanyang siko. Pakikwento mo nga kung paano yung nangyari bago mag-alas 4 ng madaling araw kanina. Kanina may bumibili sa akin. Habang may bumibili sa akin, may bigla akong narinig na sumabog. Pagtingin ko, ayun na, nasa tabi ko na yung sasakyan na kulay black na pick-up. Tapos, mabuti na lang, naitula ko yung kariton ko, yung sidecar ko. Kaya nakaligtas ako, kaya nailayo. Yun, gas-gas lang inabot ko. Oh. Tapos, Nasa kalsada ayun, ang bilis. nasa kalsada ba kayo mismo o nasa bangketa na? Nasa bangketa na po, nasa taas na po, nasa Parang bangketa na po ako, sir, nasa ibabaw na po. Sumampa yung pick-up sa bangketa. Sumampa po. Oo. Sumampa po sa bangketa. Kaya nga. Ilan lahat yung nasugatan? Bukod sa inyo. Ang alam ko, mayroon pang isang gumulong. Marami daw, baka umuwi na kasi dumerito dun sa pila sa loob. Nasa na ngayon yung yung driver tsaka yung sasakyan? Nasa traffic sector 6 na Jerry, yung nakakasakop na traffic sector ng QCPD. Nandun na yung driver mismo. Nakita nyo ba yung driver na kausap po ninyo? Opo, kinausap sir, sabi ko sa kanya, ano ba nangyari? Iniiwasan daw yun niya yung motor, pero sa tingin ko doon nakatulog. Ayun. Hindi naman lasing. Hindi naman. Normal po siya. Nakatulog. Siguro pagod lang, baka nakaidlip. Pagtingin niya, may motor siyang masasagi. Kinabig niya paakyat dito. Tapos may sumabog eh. Kasi kung natural na disgrasya, dapat walang sumabog. Sumabog yung gulong niya eh. Ay, yung gulong. Ayun. Oo. Anong pangalan uli nila, kuya? Richard po. Si Richard. Okay lang yung sugat ninyo. Medyo sumasakit din, namamanid na rin. Kaya mamaya-maya, sige, pag inuwi ko na lang siguro makaano ng gamot. Manang Siko, maraming salamat. At lagyan po ninyo ng gamot yan, kuya. Oo, walang gamot na nakalagay doon sa kanang Siko. So, sa ngayon, wala ka na makitang nakapila rito, pero yung ating mga kababayan ay nandun na sa loob mismo ng lugar kung saan bibili na o makakabili na ng 20 pesos na kada kilo ng murang bigas. Mula rito sa tanggapan ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry dito sa Visayas Avenue, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DCRA 2 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Saklap naman ang pangyayari yun. Pumunta nga para makabili ng murang bigas nadali naman ng isang aksidente. Aksidente talaga no? Standby lang, RH Reporters. Mamaya pupuntahan natin. Saan ba makakabili ng murang crudo naman? Murang crudo. diesel. Yan, hanap tayo. 7:37 ang ating oras. This time check is brought to you by Dahing Balita. Kumbachero, napapansin ko medyo nadadalas ngayon ang acid reflux yung GERD sa mga kababayan natin. Karaniwan, inaapula lang natin ang hapdi, hindi yung tunay na sanhi. Ganon. Ganon pala. Oo. Ano? Ano kayo pinag-uusapan? Ito yung parang makina kasing na-stuck ang tiyan. Kapag hindi maayos ang galaw ng pagkain, nagkakaroon ng gas sa ibaba na nagtutulak ng acid paakyat.
Kaya kung ilang probiotic strains lang ang iniinom mo, baka hindi nito naaabot ang mga bahagi ng tiyan kung saan nagsisimula ang problema. Diyan napapasok yung BioPro. Yan. Oo. May 19 probiotic strains na nagtutulong-turong para alagaan yung buong digestive system mula tiyan hanggang kolon. Parang nagtatanim ng good bacteria para maalis ang sanhi ng gas at discomfort. Sa BioPro, hindi lang tinatakpan ang sintomas, inaalagaan ang buong digestive system para mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Hanapin lang po ang BioPro sa mga Mercury drugstores sa di ba pang leading drugstores nationwide. I-add to cart nyo na sa mga online shopping platforms. BioPro ang iyong daily probiotic partner. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang mga amateur and professional photographers sa bansa na sumali sa PAGCOR Photography Contest 2026. Tampok po ang temang Kids at Play, layunin ng PAGCOR na maipakita ang mahalagang aral na nahuhubog sa mga simpleng laro ng kabataan. Opisyal na pong tumatanggap ng entries ang PAGCOR Photography Contest 2026 at bukas ang kompetisyon para sa lahat ng Filipino photographers na may edad 16 pataas. Ang deadline ng submission of entries ay sa June 30. Sa mga naisumali, maaari pong magpasa ng entries sa 3 kategorya: conventional, mobile, at drone categories. 8 grand winners sa bawat kategorya ang maaaring mag-uwi ng premyo hanggang 100,000 pesos. Yun, sinabi ni PAGCOR Chairman Altenco, ang mga traditional na larong pambata ay hindi lang nagbibigay saya kundi humuhubog din ng disiplina, tiyaga, sportsmanship at tatag ng loob. Ano pang hinihintay nyo? Ikwento na ang mga eksenang nagbibigay buhay sa saya at sigla ng kabataan sa pamamagitan ng mga larawang likha ng inyong mga kamera. Puntahan lang ang PAGCOR website. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:46 ang ating oras. Puntahan na natin ang mga gasolinahan na may 10 pesos per liter discount sa diesel. Sambayan sa Santa Cruz. Ayan. Sa Santa Cruz ay nandoon si RH9 na Tina Nolasco. Kamintina! Aling Tina. Nawala po. Sige, lipat tayo. Puntahan natin itong sa Marcos Highway. Meron ba dyan sa Marcos Highway nagbibigay ng discount 10 pesos sa crudo? RH52 Edniel Parosa. Kami na dyan! Wala po. Nawala ka. Hindi, Edniel. andiyan ka, Tina. Aha. Tina, Ikaw na ba yan, Tina? andiyan ka, Tina. Yes, Ka Jerry. Ayun. At Katonying, 2 gasolinahan nga dito sa Maynila ang nag-aalok ng 10 pesos per liter fuel subsidy ang ating binisita. Dito sa Global Oil Gasoline Station sa Rizal Avenue, Santa Cruz, Maynila, dito sa corner Pampanga Street, sa ilalim to ng Rizal Avenue Corridor, mahigit 20 jeepney driver ang nakikinabang sa 10 pesos per liter fuel subsidy ng pamahalaan. Sa ating panayam kay Jane Sarsha, cashier ng Global Oil, mula April pa daw ay nakasama na ang naturang gasoline station sa nasabing programa ng gobyerno. Kadalasan anyang nagpapagasolina sa kanila ay mga traditional jeepney driver. Wala naman anyang limit ang pagpapakarga ng crudo kada araw basta't hindi pa nagagamit ng mga tsuper ang 1,500 na limit nito kada linggo. Para ma-avail ang nasabing subsidiya, kailangan lamang rehistrado ang plate number ng isang jeepney at UV Express driver sa nasabing programa na i-verify naman sa directory ng gasoline station at ng i-verify ng gasoline attendant. Panayan sa isang jeepney driver dito sa na nagpapagasolina dito sa Global Oil, ayon kay Kuya Lito, otomatikong narehistro ang kanyang plate number noong kumuha siya ng 5,000 na fuel subsidy. At mula pa daw noong April ay nakakakuha na siya ng 10 pesos na fuel subsidy kada litro ng diesel. At kada araw naman ay 200 pesos ang kanyang nakukuhang diskwento sa pagpapakarga ng 20 liters ng gasolina. At ganoon din ang ginagawa nito namang isang UV Express driver na ating nakapanayam na bago bumiyahe
sa kanyang ruta na SM Fairview ay nagpapagasolina na sa nasabing istasyon. Isa rin sa ating mga binisitang gasoline station na dito naman sa Espanya Boulevard sa kahabaan ng Blumentritt ay ang Metro Oil Gasoline Station na nag-aalok din ng parehong subsidy, ang 10 pesos per liter fuel subsidy. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung pala nakalagay kong batsero. Fuel subsidy available dito. Tara na! Biyahe na! Sakay na! Ayan ha. So ayan, meron dyan sa gawin ng Santa Cruz. Sino susunod? Si Giselle daw, may 10 pesos na subsidy pero matumal. Ayaw nila ng subsidy. Ayaw, Saan yan? bakit? RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Sa Jerry Katinging, matumal, bibihira yung mga nagpapakarga sa isang sangay ng self-station. Ito yan sa kahabaan ng Andres Avenue sa Pasay City. Sa kabilaya ng inaalok nila na 10 piso kada litro na fuel subsidy na programa ng nasyonal na pamahalaan. Ayon sa mga pump attendant dito, wala pa sa 10 jeepney driver nagpapadiesel sa kanila kada araw. Ang nakikita nilang dahilan, hindi daw rehistrado kasi yung ilang traditional jeepney doon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Marami na rin daw kasing tumigil sa pumasada o nagka-cutting trip dito sa area, partikular naman sa mga biyahe sa Tramo at sa Baclaran. Yung ilang super naman na nakausap natin sa ibang gas station nagpapakarga dahil mas mura daw doon at hindi naman binabasa yung kanilang mga plaka sa 10 piso kada litrong fuel subsidy program. Pakinggan natin. Hindi ba sila nagbibigay eh? Tuwing karga kami, wala mang binigay sa amin ng 10 piso eh. Discount eh. Dapat nung kami ng gobyerno, babaan ng gasolina, mga produkto para maging magana mga mamayan sa mga bilihin, Kung dati mahigit sa lahating milyon daw yung kinikita nitong gasolinahan, bumagsak na yan ngayon matapos sumiglag na yung gera sa gitnang silangan. Pero kung dati mahigit 100 ang kada litro ng diesel, bumaba na yan ngayon sa 85 kada litro hanggang 93 kada litro yan. Habang yung gasolina naman, 90 ang kada litro sa ngayon. Dito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. O sa Marcos Highway, RH52, Edniel Parosa. Kami na, Jel! Jerry at Anthony, hindi lang fuel subsidy mula sa pamahalaan ang alok ng ilang gasolinahan dito sa Marcos Highway sakop ng Pasig City habang nasa state of energy emergency pa rin ang bansa. Halimbawa dyan itong sangay ng Shell sa Barangay Santola na may discount din para sa mga private na mga motorista. Kapag umabot sa 1,500 pesos ang pakarga ng isang 4-wheel vehicle, nagbibigay sila ng hanggang sa 5 pisong kaltas kada litro sa gasolina at 3 pesos per litrong diskwento sa mga nagkakarga ng diesel. Sa Unioil naman, nakipag-partner sa kanilang ilang private na institusyon, gaya na lamang ng isang bangko at isang membership shopping retail upang magbigay ng discount sa kanilang cardholders o mga miyembro. Malaking tulong ito sapagkat yung presyo dito ay aabot pa rin sa 82 pesos 70 centavos ang kada litro ng diesel sa Unioil, 79.70 ang gasolina. Habang sa Shell naman ay 78 pesos 80 centavos, medyo mura na ito sa diesel dito sa Shell at 86 pesos 60 centavos naman sa kanilang gasolina. Samantala, tuloy pa rin naman ang pagpapatupad ng LTFRB fuel subsidy sa mga eligible na jeepney at UB Express drivers. Kung paano mechanics, pakinggan natin ito. Ang una po namin kukunin po muna namin yung ID for verification. Pagka plate number, pagka na-verify naman sir, automatic kakarga na namin yun sir. Para lang sa ng land bank sir. Saan nyo minamatch sir? Sa apps ko ng land bank. Hawak nyo yun, yung app ng land bank? Binigyan po kami ng apps ng land bank. May mga na-encounter ba sir na problem so far? Mga tagal lang ng system yung gawa ng sa system ng signal ganun. Wala rito sa Marcos Highway sa Eastern Metro Manila. Ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Thank you, RH Reporters. Susunod! Dito mo! Sino itong sumisikat na aktres na miyembro pala ng LGBTQ?
Ginagamit daw ang isang gwaping na aktor para itago ang kanyang pagiging tomboy. Yan. At iba pang mga nagbabagang Kuya balita. Tomboy, Kuya Tomboy. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:54. This Hi, good morning, Kuyang Boy at Ate Lani. Ito na ang mga huhulaan ninyo, Kuya Obet, Ate Gigi. Ayan. Good morning. Ang ating mga sailors and marines, kumbachero. Abay, 128th anniversary pala ngayon ng Philippine Navy. Lahat kayo ay binubulyawan ng Huya! Huya! Uwa! Ni Rear Admiral Adeluis Bordado na minsan ay naging Navy Chief. Yan. Si Rear Admiral Adeluis Bordado ng PMA Marigal Class of 1988. Eli Saludar. Nakikibati tayo kay Eli Saludar ng happy birthday. At si Kuyang Alex Onte ay binabati rin ni Kuya Jerry Asuncion na nag-aantabay din kung sino ito. Sino itong si Kuya Tomboy? Tinatawag mo. Ano? Kuya Tomboy. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Nako, sayang. Sumisikat na actress na miyembro daw pala ng LGBTQ na itinatago. At kunwari ay nakikipag connect sa isang gwaping na aktor. Kaya lang Style lang pala yun. Style lang pala yun. Kuya John Paulo Tan, magandang morning at congratulations pala kay RJ Panaligan. RJ Panaligan, siya ay inappoint na as director ni Presidente Bongbong Marcos dyan sa Ilocos Region. Ayan, congratulations! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is